Mga kababayan, ano ba talaga ang nangyari sa Senado? Isang senador na kilala sa Mr. Clean Image, biglang nahuli sa chismis na mali-mali ang source. Si Senador Ping Lacson, hinambalos ni Congressman turned Senador Rodante Marcoleta, dating Blue Ribbon Chairperson, at kinampihan pa ni Senador Bato de la Rosa. Wait for this. Bakit parang may personal na issue o deeper pa ito tungkol sa transparency, accountability at sino talaga ang nagtatanggol sa Senado bilang institusyon. Kung bagong viewer ka, like and subscribe na, bell icon on para updated sa totoong laban. Tara, usapang politika na may laman, walang kinikilingan, puro analysis at katotohanan, start na tayo. O para maunawaan lang natin ito, balikan natin. Si Ping Lacson matagal na sa politika. Talagang parang action star vibes din ang buhay niya. Nagtago ng mahigit 1 taon, 11 months yata yan. Tapos ngayon, questionin mo pagtatago ni Bato de la Rosa. Kung ikaw nga, local court ang nag-i-issue pero hindi ka sumuko, si ano pa kaya, Bato de la Rosa na international court na wala namang jurisdiction dito sa ating bansa. Kilala sa anti-corruption stance, pero recently sa flood control probe niya, sa Blue Ribbon, may mga tanong ang ating mga kababayan. Si Rodante Marcoleta naman, matagal ng fighter sa Kongreso, sa House of Representatives, straight talker, kilala sa sharp questions. At si Bato de la Rosa, idol ng marami sa drug war era, straightforward, no nonsense. Claim ni Lacson na si Bato, Bato raw sumakay sa sasakyan ni Pia Cayetano nung bumalik siya sa Senado after months of absence amid ICC talks. Deny agad ni Pia. Apologize si Lacson. Tapos si Marcoleta, diretso ang banat, mga kaibigan. Let's be analytical, Lacson is pushing for accountability sa flood control projects, billions na nawawala sa ghost projects, substandard. Legit yan. Pero bakit parang selective? Bakit feeling ni Marcoleta na may iba pang agenda? He calls out inconsistencies. Consistently inconsistent daw si Lacson sa transparency, sa WPS issues, flood probes, leadership changes. Marcoleta questions kung sino talaga ang prinoprotektahan. Bato naman, defended by Marcoleta on Senate protective custody kasi senador siya, part of the institution. Hindi basta-basta ibibigay sa foreign court without due process. Patriotic angle ba ito? Sovereignty muna, mga kaibigan. Sa flood control naman, Lacson exposes millions. Good. Good naman yan. Pero bakit feeling ng iba na may political color? Sabi ni Marcoleta, bakit hindi lahat transparent? Media loves Lacson, Mr. Clean Narrative. Pero pag hinambalos siya ni Marcoleta, biglang clash of titans. Truth is, lahat tayo dapat maging critical. Walang sacred cows, mga kaibigan. Okay sabi ng mga defenders ni Lacson, meron ba? He's just doing his job, exposing corruption without fear. Totoo naman, no? Pero si Marcoleta, bakit parang obsessed sa personal attacks? At kay Bato, bakit nagtatago raw, trabaho muna, walang warrant? Lacson may have reliable intel sometimes, pero this time, wrong. Apology accepted. Sabi nila, anong lesson natin dito? Verify muna bago magsalita publicly. Real life example lang tayo. Maraming OFWs na nahihirapan sa flood-prone areas. Yung pera sa daig, pera para sa daig, nasaan? Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ng unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para pagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Mga kaibigan,
Mga ano po natin, mga kabataan dyan, no? Netizens divided no? Drama na naman. OFWs, kailan ba yung totoong solusyon sa problema natin? Mga professionals, accountability, yes, pero personalan, no, big no. Was Lacson claim fair? Yes, no, need more facts. Mga kaibigan, boto na po kayo sa inyo, mga OFWs. Nagpapadala kayo ng pera, pero yung tax nyo, nasasayang ba sa corrupt projects? Mga kabataan, future nyo ito. Huwag maging blind followers. Analyze, question, vote wisely in 2028. Parang nasa group chat kayo ng pamilya. May chismis, may away, pero sa huli, bayan muna. Senate unity ba o lalong magkakawatak-wata? ICC versus sovereignty debate hits up. Flood solutions. Kailangan ng real actions. Hindi lang hearing, mga kaibigan. Pero wait lang. May mas malalim pa ito, mga kaibigan. Okay. While we fight for better governance, let's also level up personal lives. Trending products na helpful. Mga kaibigan, katulad ng mga pet products natin. Automatic feeders, water fountains. Trending dahil maraming fur babies sa kondo. Busy professionals, OFW families. Ano ang anggulo nito? Habang abala sa politika, alagaan ng aso. Kalagayan mo, no? Check this on Shopee, Lazada. Link in description. Sulit. Tech gadgets, mga kaibigan. Power banks or noise cancelling earbuds. Trending for commuters. Youth netizens. Ang gulo nito. Para ma-hear nyo ng malinaw ang katotohanan kahit maingay ang politika sa Zalora at Shopee. Fashion streetwear naman. Affordable dry fit polos or statement tees. Patriot mode. Target natin, young voters. Angulo, mukhang sharp sa vids habang nanonood. ADV motorcycle riding gear. Helmets, jackets, gloves. Trending sa traffic. Target riders professionals. Save ka habang nagmumotor. Para maghanap buhay tulad ng tapang ni Bato. Lazada, perfect. Flood-resistant storage or water filters. Trending post-typhoon. Families angle. Real solution sa flood issues na pinag-uusapan. Mga kaibigan, planners, journals, or ergonomic chairs. Professionals, angle natin, organized mind para sa informed decisions sa politika. Support the channel by checking this via affiliate links. Mga kaibigan, nakatag din po yan. Thank you so much, mga kaibigan. Mabuhay po kayo. Sa huli, hindi politiko ang magtas sa Pilipinas. Tayo ito. Critical pero may respeto. Suporta sa tama, critical sa mali. Lacson has points on corruption. Pero Marcoleta and Bato remind us of institutional integrity and sovereignty. Bayan muna lagi. Like, comment, laban kung gusto nyo pa ng ganito. Subscribe, share sa groups. Ano sa tingin ninyo? Next na issue, comment down below. God bless Pilipinas. Kita-kits. Mabuhay po ang Pilipinas.